Ang topic natin ngayon ay request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Reception Carpe Diem at ang kanyang request ay ang pagkumpara sa dalawang bagong frigates ng Pilipinas, ang Miguel Malvar class frigates at ang bagong frigates ng China, ang tinatawag na Jinkai 3 class frigates. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang Miguel Malvar class frigates, ang pinakabago at pinaka-powerful na barko sa Pilipinas sa ngayon. Ang Malvar class frigates ay may presyo na naabot sa 12.5 billion piso bawat isa at inumpisahan itong ginawa noong 2023 at ang unang natapos at na-deliver ay ang BRP Miguel Malvar, ang lead ship, at ang susunod naman sa darating na mga buwan ay ang pangalawang frigates, ang BRP Diego Silang. Ang Miguel Malvar class ay isa itong guided missiles frigates na may bigat na abot sa 3,200 tons at may haba itong naabot sa 118.4 meters o 388 feet. At mayroon itong apat na MTU STX diesel engine. Ang speed nito ay abot sa 25 knots at may range ito na abot sa 4,500 nautical miles o katumbas sa 8,300 kilometers. Ang Miguel Malvar class frigates ay gawa ng South Korea Hyundai Heavy Industry. Pero ang mga frigates ng Malvar class ay marami ding mga supplier. Ibig sabihin nito, ang subsystem ng naturang frigates ay maraming supplier na nagmula sa iba-ibang mga malalaking defense contractors. Halimbawa, ang Hanwha system ay siya rin ang nagsusupply ng CMS o Combat Management System sa naturang frigates gamit ang Naval Shields Integrated Combat Management System Baseline 4. At ang UK naman, isa sa kanilang defense company, ang tinatawag na SEA o SEA, ay siya rin ang nagsupply ng mga torpedoes launching system. Ang SEA ay siyang nag-install ng dalawang TLS system para sa dalawang frigates. Ang CTLS ay pwede ring maglalance ng iba-ibang uri ng mga torpedo models gaya ng US-made torpedo, ang Mark 44, ang Mark 46 at ang Mark 54 torpedoes, o di kaya ang UK-made na Stingray o ang South Korean-made na K745 Blue Shark torpedoes. At ang Israel Defense Company naman ang nag-supply ng AESA o Active Electronically Scan Array at ang ALM-2258. Ito ang Advanced Lightweight Phase Array. Ang ALM-2258 Alpha AESA ay kayang mag-provide ng 360 radar coverage at kaya niyang mag-track ng mga low-flying targets within the range of 25 kilometers at 250 kilometers naman para sa mga high-flying threats. Ang UK din ang nag-provide ng navigational radars gamit ang MK-11 Sharp Eye. Ang Miguel Malvar frigates ay armado ng 16-cell Vertical Launching System o BLS para sa 16 na MBDA BLC Mica ship-to-air missiles at may 8 itong Seastar SSM-310K anti-ship cruise missiles at mayroon itong 2 Sea Torpedo Launching System para sa K-74 Blue Shark torpedoes at isang Aselsan Cook-Dennis Close-in Weapon System at mayroon pa itong 4 na heavy machine gun. Kaya ganito katindi ang Miguel Malvar class frigates dahil ang mga supplier nito ay mga malalaking defense contractor sa mundo gaya ng UK, Israel at Turkey. Ngayon, punta naman tayo sa bagong frigates ng China, ang Jinkai 3 class frigates o tinatawag rin na Type O54B frigates. Ang Jinkai 3 class frigates ay may 19 na barko at ang pinakabago nito ay under construction pa hanggang ngayon. Ito ang Quinso at ang Loche. Ang Jinkai 3 class ay isang guided missiles frigates. Ang mga barko ng Jinkai class frigates ay malalaki. Mayroon itong bigat na abot sa 6,000 ton at may haba na 150 meters o 492 feet. Lahat ng mga barko ng Jinkai class frigates ay may speed na abot sa 27 knots. Mas matulin ito kumpara sa Malvar class frigates. Alam niyo, lahat ng mga subsystem ng Jinkai 3 class frigates ay sila rin mismo ang gumagawa sa China.
Wala silang ibang supplier kundi sila rin mismo ang gumagawa mismo. Kaya duda ako sa kakayahan ng mga frigates na ito Halimbawa, ang kanilang sensor and processing system gaya ng Type 382 radar at ang Type 344 radar na sila rin mismo ang gumagawa. Halimbawa, ang ginamit na navigational radar ang one-band RM1290 na gawa ng Racal. Alam nyo, itong Racal ay gumagawa rin ng motorsiklo na ginagamit pang habal-habal. Kaya duda ako, baka Ruse at Racal ang supplier ng subsystem ng kanilang frigates. Sa weapons naman, mas marami ang weapons ng Jinkai 3 class frigates kumpara sa Miguel Malvar class frigates. Ang Jinkai 3 ay mayroong 32 cells na vertical launch system o BLS. Ang dami, samantalang ang Miguel Malvar class frigates ay mayroon lamang 16 na BLS o vertical launch system. Ang Jinkai 3 ay mayroon pang HQ-16 surface-to-air missiles at 8 na mga anti-submarine rockets. At mayroon pa itong dalawang Type 730 close-in weapon system at dalawang YU-A7 anti-submarine warfare torpedoes at dalawang Type 87 anti-submarine rocket launcher at dalawang Type 726 18-tube decoy rockets launcher. Lahat ay made in China. Alam nyo, pag maglaban ang Miguel Malvar class frigates at ang Jinkai 3 class frigates ng China, ay siguradong matalo ang Jinkai 3 class frigates. Marami nga silang armas ang Jinkai 3 pero ang tanong kung makatama ba? Lalo na ang mga Pinoy frigates ay magaling umiwas. Tingnan mo naman sa West Philippine Sea, panay iwas ng mga Pinoy, kaya ang galing ang umiwas. Ang Chinese frigate na Jinkai 3, doon lang sila makatama kung water cannon ang gagamitin dahil hindi naman umiwas ang barko ng Pilipinas, ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Sinadya yon para mahugasan ang mga barko ng Pilipinas, parang libreng karwas. Marami nga silang missiles pero hindi puputok yung iba dahil made in China. Sa mga kaibigan natin na nagtatanong kung bakit hindi na lang gagawa ang Pilipinas ng sariling frigates. Alam nyo, ang mga Pinoy ay magaling gumawa ng mga malalaking mga barko gaya ng mga cargo vessel at passenger vessels. Pero wala pang kakayahan ang mga Pinoy gumawa ng mga warship o mga barkong pangdigma. Pero darating din ang panahon na makakaya din ng mga Pinoy gumawa ng mga warship dahil nasa dugo na ng mga Pilipino ang paggawa ng mga barko. Alam nyo ba na ang barko ni Noah o ang arka ni Noah ay mga Pinoy OFW pala ang gumawa noon? Nag-hire pala si Noah ng mga Pinoy, hindi lang nakasulat sa Bible dahil masikip na ang Bible Tingnan nyo to. Ayan guys, ginagawa na namin yung barko ni Noah. Ako yung foreman nila. Sana matapos namin bago yung deadline. Pray for us. Bago tayo magpaalam, shoutout muna kay Juni Alasco ng Marulas, Valenzuela. Hanggang sa susunod, maraming salamat.